Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako po muli ito, si Brother John, ng Kayoki Pananampalataya at Katotohanan. Nais magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Pasensya na ko, hindi muna ako kakanta ngayon dahil sa pabago-bagong panahon. Salita lang na lang muna ako, kapaliwanag ako. Nung nakaraan kasi, napahapiyawan ko, nabanggit ko ang tungkol sa divorce. At sinabi ko, it's biblical. Well, actually, it's biblical. Pero, bakit sa Pilipinas ay mukha yatang bingi ang mga tao dyan? Kasi kapag ikinasalang isang tao, forever eh. Kaya yung lalaki o babae kapag nagkawindang-windang ang buhay, at yung isa sa kanila gustong magbago, gustong magkaroon ng masayang buhay, hindi magawa. Kaya instead, either living like hell, nabubuhay sa paggawa ng kasamaan o kasalanan na lang. Siyempre, walang divorce eh. Bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ng divorce? Malinaw naman sabi, sa katigasan ng ulo ng mga tao. Even Jesus Christ, our Lord, said, kasi maraming maraming kalat-kalat na bersikulo dito sa Bible tungkol dyan sa divorce. Kaya nga, ito yung isa sa mga nais kong sasabihin din sa inyo. Yung divorce kasi o diborsyo, sa Hebrew word na ginamit niya ng sinulat ni Moses ay kerituth. Parang dala mo yung ngipin mo, kerituth, which is splice o cutting off. Pagputol sa anumang mga napagkasunduan o kaugnayan. Siyempre, dumating ang New Testament, yung Greek Bible, yung Bible na nasulat sa Greek, ang ginamit doon ay apoluo, na kalat-kalat din ang version sa Bible. Sinabi rin ng Panginoon, nagturo din siya, nagsabi siya about sa divorce. Sina Apostol Pablo, yung mga alagad, yan, medyo diniin nila ang tungkol sa divorce. Maging si Joseph tsaka si Mary, Joseph, he was planning to file a divorce kay Mary kasi nga, natagpuan niyang buntis. 6 months kasi nawala si Mary ng matagal na buwan eh. Nagpunta siya sa pinsan niya na si Elizabeth. At si Elizabeth ay mula siya sa tribe ni Judah. Ay yung napangasawa niyang si Zechariah ay sa tribe ni Levi. Kaya pinsang buo niya yon si Elizabeth. Kaya dumating na si John the Baptist at si Jesus Christ, sila ay second cousin. Doon sa panahon na yon na nag-ministry na sila pareho. Kaya dito ay medyo didiin ko to kasi merong ibang tao hindi matanggap. Merong ibang mga tao gusto na magkaroon. Merong iba ayaw. Bakit may divorce? Dapat hindi. Dahil kasi nga wala sila sa kalagayan na nabugbog sila. Yung asawa nila na baliw na member na ng gang, sindikato, ng bababae, namamakla, tamad, drug addict, drug pusher, sinasaktan siya, sinasampal, dinuduraan, pinapahiya sa mga tao. Yun kapag naranasan niyo yun, kahit yung gahibla ng buhok, yung isang beses ka lang sinaktan, ay red flag na yun. It's a matter of life and death na yun. Kasi sa susunod, papatayin ka na. Kaya, hinayaan ng Diyos si Moses na sabihin sa mga tao na kapag ganito ang mga nangyari sa inyo, dapat magkaroon din ng tinatawag na certificate of divorce. Certificate of divorce, sa Greek word na ginamit ay biblion apostasio o dismissal. Dismissal of marriage o putol as in nawala na ang epekto ng kasal. Makikita natin yung divorce, yung terminology ni ginamit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7. Unang-una, bakit ang lakas ng loob ni Apostol Pablo na ipaliwanag niya ang divorce? Kasi nga, he
he was well-versed doon sa Hebrew law about sa Exodus. Ang ibig sabihin, sa Book of Exodus, Leviticus, and Book of Numbers, yung para Shia o para Pharisees na teaching about divorce. So marami siya, madipang knowledge niya kaya naipaliwanag niya. Ngayon, paano mong i-apply ito sa isang lugar, halimbawa doon sa Asia Minor noon, maging sa Rome o sa Greece, sa Gresya o Greece, sa bansang Greece, ang ganitong bagay na matatanggap ba't ito ng ibang mga culture o kultura ng tao. So ito ay isang paliwanag din na parang sa Pilipinas, matatanggap ba ng iba o hindi? Matatanggap ito ng mga aggrieved party o yung naagrabyadong party o babae. Lalo na yung mga everyday na lang ang almusal, bugbog, mura, tadyak, sipa. There's something wrong kasi it's a crime. Crime na yung ginagawang punching bag yung babae. Maraming ganyan, nag-a-abroad na nga yung babae, alila na nga sa ibang bansa, naguhugas ng mga puwet ng ibang tao, o pagkatapos pati inodoro, kinakalkal para pumuti. Pagkatapos yung asawang lalaki ay ina-abuse niya yung mga anak niya. Hindi lang yon, addict na, kala mo siga, kala mo hindi tatabla ng bala, kala mo hindi tatabla ng bugbog. So ito yung isang problema na it's based on psychological na tsaka mental na dapat ay merong tinatawag na hangganan sa isang tao. Kasi sa Biblia, kung pinapractice ang divorce at humahawak ako ng Bible at nagbabasa, pabor ako doon kasi binubugbog yung babae. Hindi mo ihiwalay doon sa nambubugbog. Dapat yung nambubugbog ay makasuhan ng physical abuse or whatever, kung napatay niya yung murder. Iba itaas kagad sa murder. Hindi yung homicide lang o sa iba ay parricide kung pumatay ng anak. Infanticide kung mamatay ng anak o yung mga kamag-anak. Ganun ang ibig sabihin. Pinatay yung mga sariling kamag-anak dahil feeling niya ay siga na siya, ay hindi niya alam na dapat pagbayaran niya yun. So dito sa divorce, sa 1 Corinthians chapter 7, mamaya-maya ako nababasahin yung mga nakasulat doon. Yung salitang divorce sa sinabi ni Apostol Pablo sa Greek ay chorizo, api-miemi, chorizo meaning separate, api-miemi meaning to leave or send away, palayasin. Separate, ibig sabihin maghiwalay, humiwalay yung lalaki o babae. Yung isa naman ay dahil you discovered something ay palayasin. So sa atin ay may tinatawag pang legal separation, pagkatapos hindi naman pala divorce yun. So nagkakalokohan lang sa Pilipinas. Nabasa ko na yung mga batas yan, napag-aralan ko na rin yun. Nung nag-aaral ako ng criminology, book 1, book 2 at yung iba pang mga batas din yan. So nakikita ko yung tinatag na primitive law. Dapat mabago yung book 1 and book 2 ng criminal law ng Philippines talaga. Panahon pa ng Spanish yun eh. Mabago na dapat talaga lahat. Wash out and then made a law na inclusion din yung mga ibang religion dyan sa Pilipinas, ma-include doon. Halimbawa yung mga Muslim sa Mindanao o sa mga Pilipinong Muslim ay ma-adapt nila, magkaroon sa ma-appreciate nila ibang batas tungkol sa divorce o ano pa man. At yung ibang mga hindi Christian, ganun din. Talaga dapat mabago ng estado yan. Yung gusto ng divorce, mag-divorce sila. Yung ayaw ng divorce, bahala kayo. Halimbawa, yung religion ng Roman Catholicism, 90% ng tao dyan gusto divorce. Mga parit madre lang ang ayaw ng divorce. Kasi nga, para masabi nila na sila ay defender sila ng family values, which is wrong. May isang kwento. May isang lalaki, pumunta siya sa simbahan at mangungumpisal siya. Kumatok siya sa
ano ng pare. Di ba may parang ano doon? Kasi dati, nung bata ako, ganun ako eh. Father, pwede kong banggitin yung pangalan. Father Steve. Hindi ko na sasabihin kung anong parokya siya dati. Yun. Eto, isang lalaki kumatok. Ano yun, anak? May kukumpi sa loko. Bago ko hiwalayan yung asawa ko. Ano yun? Sige, ikwento mo. Kasi yung asawa ko, nagbago na sa akin ang tingin. Parang meron na siyang ibang minamahal. Ganun ba? Sige nga, kwento mo nga. Ang ginawa ng pare, sinusulat niya yung bawat napapag-usapan. Kasi nagtataka ako bakit yung asawa ko mahilig nang magsuot ng Victoria's Secret na underwear at saka yung mga brasier, yung mga pangloob. Wala naman sigurong masama doon. Bakit siguro hilig niya lang yon o maaring paborito niyang bilhin yun. Hindi ho kasi nagtataka lang ako. Nagdadamit siya ngayon ng mga ganong yung suot niyang gano'n, ayun ang gusto niya kasi hindi ko alam. Tapos laging umaalis. Ganun ba? Sinulat na naman ng pare. Umaalis. Anong oras malimit bang umalis ang asawa mo? Bandang hapon na, tapos babalik na ng alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Tinatanong ko saan siya nagpupunta. Sabi niya, diyan lang, nagpahangin lang ako. Nagpahangin, ang ganda ng suot. Kasi mahilig na siyang magsuot ng fitted na jeans, yung blue jeans, yung maong. At saka fitted na na parang sandwich sleeveless. Sinulat na naman ng pare. Ano bang paboritong suot ng asawa mo? Yun nga ho, yung nakamaong o ano. Baka naman gusto niya lang talagang suot yun dahil nape-press con siya doon. Maaari nga ho siguro, father. Pagkatapos bakit naman paboritin niyang suotin yung red? Hindi, ayun nga pinagtataka ko. Dati hindi niya naman favorite color yung red. Dati kahit ano na lang, puti, ganun. Pero ngayon, gustong gusto niya red. Okay, sinulat na naman ng pare. Pagkatapos, ito pa father, bakit? Ano pang ano? Kasi nung umuwi siya, nung isang gabi, nakita ko meron siyang chikinini sa leeg. Chikinini sa leeg. Aba. So, baka naman nasabit lang siya o may sumabit na ano sa kanya. Huwag ka kagad maghinala. Hindi ho alam na alam ko ho Hugis ho parang parang may humigop. May humigop. Pagkatapos, yung lalaki uli, sabi, father, gusto ko nang hiwalayan. Teka. Huwag ka munang maghunos dili. Huwag ka munang makipaghiwalay o separate. Kinakailangan maayos natin yung problema ninyo. Ito pa ho, father. Ano yun? 3 buwan na po siya pa yung buntis. Ganon? Sinulat, 3 buwan buntis. Paano mo nalaman? Kasi natatandaan ko nung umalis siya, kinaumaga na siya bumalik. Nung nakaraang 3 buwan na nakakaraan, pagkatapos, etong kahapon lang, nakita ko siya, suka ng suka. Pagkatapos meron siyang parang kinuwang yung tinanggal sa lalagyan, may parang mga kulay pa na lalabas eh. Hindi ko alam eh, akala ko yung litmus paper para ilalagay sa kilikili kung kinakailangan parang kinakailangan malaman kung may lagnat o trangkaso. Pregnancy test siguro yon. Pregnancy test, sinulat niya. Ano pa? Pag natutulog ho siya, nagsasalita siya. Anong sinasabi niya? Nahihiya ako sabihin, father baka nakakahiyan mo. Sige, sabihin mo, huwag ka mahiya. Binabanggit niya ho lagi pangalan niyo.
Ganun ba? Baka nananaginip lang siya. Hindi ho eh. Pag binabanggit niya pangalan niyo, umuungol. Baka naman binabangungot lang. Hindi ho eh. Pangalan niyo, nagtataka ako. Father, lagi ba siya rito nangungumpisal sa inyo? Baka nananaginip lang. Hindi ho, Father eh. Laging binabanggit pag matutulog na kami, maya-maya lang, nananaginip na siya. Binabanggit ang pangalan nyo. Para bang yung pupunta na siya sa langit. Baka naman lang yun. Baka naman kapangalan ko. Hindi eh. Alam niya, Father eh, na pati yung yung paborito yung yung paborito nyong kulay na pula. Ay sabi ng pare, ganun ba? Hiwalayan mo na, sige. Papayag na ako na mag-separate na kayo. Ganito. Hiwalay na. Yung pare ho pala yung kalambingan ng asawa niya. Yung kwento na yun, nangyayari yung kala nyo. Nangyayari yun. So dito, babalik tayo ron sa binasa natin kanina. So ang divorce ay carried through sa Hebrew, shalak, send her away, at sa Greek ay exapostelo. Carried through is dismissal, send or shalak, ipadala pabalik sa kanyang mga magulang. Deuteronomy chapter 21 verse 14, chapter 22 verse 19, chapter 29 verse 24, verse 1 hanggang 4, Isaiah chapter 50 verse 1, Jeremiah chapter 3 verse 1 hanggang 8, Malakay 2:16. At sa bagong tipan ay Matthew 5:31-32, Matthew 19 verse 3 hanggang 9, Mark chapter 10 verse 2 hanggang 12, Luke chapter 16 verse 18, Matthew 1 verse 19, yung kay Joseph. So isa lang to sa mga iiwan ko na lang sa inyo na kasi if you want proof, I want you to search for it. Hindi yun nakaganito lang kayo, kayo sasabihin nito. Sige, para mapatunayan, mahikayat mo ko, magsabi ka ng mga ebidensya niya, forget about it. Yun yung mga ganon. Na, alam nyo, kapag nagbato ko ng ebidensya, abutin ako ng matagal na oras dito sa, sa YouTube. Unang-una mga kapatid, ako, as your brother Joe, ginagawa ko ito hindi para magkaroon ng maraming followers at magkapera dito sa YouTube. Pero maraming gumagawa dito niyan. Mga preacher, pastor, inaayos pa nila. Meron pa nga magagandang because they want money. As I said, I don't want money. I don't need your money. If I die in poverty, so be it. If I die in hunger, or if I die homeless, but if I said the word, whether one person o isang tao lang ang nakinig, I'm so blessed. Isang tao lang ang tumanggap sa Panginoon, I'm so happy. Marami na ako mga nakadebate na binatuhan ko ng mararaming It depends yan. Kapag ang isang tao bounded na sa hell, you don't even waste your time sa tao na yon. He is bounded to hell. Nando na. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy, I said, accept Jesus Christ. If you don't accept Jesus Christ, you will die tomorrow, and then the next day, you're gone. You're not saved. That's it. Kapag sinabi ng tao na, hindi, yung religion namin ng tsaka yung Diyos ko, iba yung Diyos ko sa Diyos nyo, who cares? Accept Jesus Christ. The Bible said, Jesus Christ said, preach the gospel. Hindi niya sinabi, convince them. And those who believe, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey or observe that I taught you, yung tinuro ko sa inyo, sabi ng mga salita ng Diyos na sinabi niya sa mga alagad. So dito, sa Pilipinas, ang divorce ay kailangan. Kasi, lalong nasisira ang buhay ng mga Pilipino pag wala nito.
Yung isa gusto magbagong buhay. Yung isa ay gustong magkaroon ng masayang pamilya. Hindi nyo pwedeng pagsamahin ang, alam nyo, yung nag-aaway, nagpapatay na sa isang bahay ulit. Hindi na. Wala nang love dun eh. They're treating each other as enemies. Toxic na yung relationship. Toxic na. Ang tanong, when this divorce, kailan ang divorce na ito na nagsimula? Doon muna tayo sa tinatawag na foothold. Why divorce? Sa Exodus 19, babasahin ko sa Exodus 19. Kung saan nagsimula ang divorce at nakita ni Moses ito at ginawa niyang batas sa tao to escape from any more harmful effect. Alam niyo yung mga dito sa Amerika, yung mga nagdi-divorce dito, yung mga dating ex nila, they consider them friends kasi yung mga anak nila, they can go to the other side and then yung ibang anak, ganon. And then they're so happy. Kasi yung mga bata pa nagsasabi rito, Mom, Dad, you don't need to be together again. That's awkward. You don't like each other and then you want, no, I want like this. Sinasabi ng mga bata rito kasi yung mind nila open na. Kaya makikita natin dito, sa Pilipinas lang walang ganon. Kaya kita nyo ang nagsasuffer yung mga bata. Kung ayaw na mag-asawa, mag-divorce. At yung responsibility nila sa mga anak nila until they reach 18, ibigay nila. That's it. Tapos. Kung may mamanahin, yung parents ng both side ng bata ay sila ang may legal rights kung pamamanahan sila ng mamanahin sapagkat kasama sila sa man. At yung mga pag-aari ng babae na hindi niya naasawa, hindi niya pwede pakialaman yun. So, ganun ang batas dapat na gagawin. Hindi yung walang divorce kasi hindi dapat paghiwalay na pinagsama ng Diyos. Mamaya ako paliliwanag yun kung bakit. Una, ang divorce ay nag-start saan? Sa Mount of Sinai. Sa Exodus chapter 19. Exodus chapter 32. Umabot doon. Sa 19 na lang muna. Titignan natin kung anong inabi. At Mount Sinai. Anong nangyari dito sa Mount Sinai? Inutusan ng Diyos si Moses na yung umakyat siya sa Mount of Sinai, hanggang sa 39, mahaba ni babasahin ko eh. Ito muna, umakyat si Moses, inutusan siya ng Diyos na umakyat ka rito at ibibigay ko sa iyo ang utos. What are the commandments of God? Only 10. 10 commandments. No Levitical commandments. Just 10 commandments. Eksakto, 10 lang. Okay, ito ngayon ang nangyari. Makikita niyo sa chapter 20, ibinigay ng 10 commandments, di ba? Eto, sa 19 muna, mahaba kasi ito eh, hindi ko na babasa, i-itemize ko na lang. Sabi ng Diyos kay Moses, huwag mo silang paakyatin. At kung may animal sa akyat, destroy them. O anumang mga wildebeest o anumang ano. Bring the 70 elders doon sa foot of the mountain, yung Mount of Sinai. At si Joshua, a little bit step higher mula dun sa 70 elders, kasi 70 elders eh, pagkatapos may harang na, atas yung mga tao nasa bandang likod. So nakikita nila yung Mount of Sinai, umaabot ng mga about 5 kilometers mula dun sa camp nila, sa kampo nila. So doon sa paanan, umusog yung mga tao sa paanan ng bundok para makita nila yung gagawin ng Diyos.
At si Joshua sa bandang mataas na elevation at si Moses umakyat na. Sa madaling salita ay ibinigay ng Diyos yung tinatawag na kautusan. Kumukulog dun sa tas nabalutan ng makapal na ulap. Ito, binigay niya na yung Ten Commandments sa chapter 20. Sabi ng commandment ng Diyos, I am the Lord thy God, which I have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ito yung una, Thou shalt have no other gods before me. That's number 1. Thou shalt not make unto thee any graven image or likeness of anything that is in heaven above, or is in the earth beneath, or is in the water under the earth. That's number 2. Huwag kang gagawa. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Pangatlo, thou shalt not bow down thyself to them. Huwag kang yuyuko o sasamba o maglilingkod sa kanila na mga ginawang graven images. Or any likeness thing that is in heaven above. Huwag mong sasambahin ang araw, ang buwan, or that is in the earth beneath. Huwag mong sasambahin ang kailaliman ng lupa o anumang nandyan. Ibig sabihin, thou shalt not worship Satan or the devil na nando sa hell. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the third and fourth generation that hate me. So, binanggit yon. Ito naman ang para sa tao. So, yung binanggit dito para sa Diyos ay 4 lamang. Simple command. Thou shalt not have no other gods. Huwag kang magkakaroon ng Diyos na ibang Diyos. Thou shalt have no other gods before me, number 1. Huwag kang gagawa ng larawan o ribulto ng anumang mga bagay, kahit angelic beings na ribulto o mga buwan o mga araw. Pangatlo, huwag kang yuyuko sa kanila. Huwag kang yuyuko sa kanila. At yung pang-4, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong aalamurain o babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Pagkatapos, kasama na rin yung remember the Sabbath day dun sa 4 na yun. Ito naman sa tao, thou shalt not, sa tao, honor thy father and thy mother. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, mga magulang. Huwag ka papatay, thou shalt not kill, o murder, yung tao mismo, kahit sino, kahit mga magulang mo, o anak mo, o kapwa mo. Thou shalt not kill, yung tinatawag na katuwaan mong pumatay. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house, his wife o husband, nor his manservant or his laborers, nor his maidservant or his or her helper or katulong, nor his ox o yung mga pag-aari niya, yung mga animals niya. At yung mga kabilang sa mga neighbors mo na pag-aari, hindi ninanakaw. Hindi dapat nakawin. So ang huli, ang napasama ay huwag kang magnakaw. Marami sa Pilipinong ganyan magnanakaw, nasa gobyerno, mga politician. Magnanakaw talaga, asin magnanakaw. Kaya nga when the word Filipino na nakaroon, anong nakatatak sa utak ng mga Pilipinong malayo na sa Pilipinas o yung mga
hihirap sa ibang bansa para magtrabaho. Mga magnanakaw ang Filipino politicians sa Pilipinas, mga Filipino employees sa gobyerno, contractors. Mostly, naging habit na yan, it should be cut off. O dapat ay mag-divorce na ang Pilipinas kasi naging asawa na nila yung pagnanakaw, i-divorce na nila yung pagnanakaw nila. Ayun ang ibig sabihin na cut it off. So dito, makikita natin dito, binasa rin ni Moses yung divorce. And then, nakita ngayon ng mga tao na kumukulo, kumikidlat, natakot sila. Moses, ayaw na namin marinig ang tinig ng Diyos kasi nakakatakot, kumukulo, kumikidlat. Ikaw na lang magsalita para sa amin, pakikinggan ka namin. They first rejected God, His word. Alibay lang nila na gusto lang nila si Moses. Dito makikita natin dito na ang mga tao, nung marinig nila yung mga sinasabi ng Diyos tungkol sa commandments, ang mga tao, they don't wanna follow. Dito nagsimula. At hindi lang yon. Pinaliwanag ng Diyos kay Moses yung 10 utos lang eh. Actually, original talaga ay 10 utos. Wala nang kasunod dun eh. Kasi yung 10 utos na yon, sinam up na nga ng Panginoon sa Kristo yun eh. Love your God with all your heart and with all your soul and love your neighbor. Yung 10, ginawa na lang ng Panginoon ang 2. Ang tanong rito, bakit ang mga tao, konti na nga lang yung inutos sa kanila na para sa Diyos, ayaw pa. Kasi nga, dahil sa tinatawag na pananatili sa kasalanan. Eto, so 3 buwan si Moses doon. Approximately 80 days, kasi yung 80 days, nahati yun sa mga ilang araw. Minsan 3 araw si Moses doon, tapos bababa, kakausapan niya si Joshua, tsaka si Aaron. So, all in all, these events, what happened in the span of 3 months or 90 days. More than 80 days. So sa chapter 32, ito babasahin ko muna sa chapter 31 verse 18. And God, after finishing everything na sinulat niya ng kanyang daliri, yung 2 capstones o yung tinatawag na tablets, and then God gave it to Moses. And He gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tablets of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Binigay na kay Moses. Dala-dala ni Moses yun. Manipis na tablets na stone, sinulatan ng Diyos. Meron na tayong constructed na yung ating tinatag na community. We are now the people of God. Saya ni Moses. Of course, masaya siya. Pagkatapos, pababa na siya. Yung mga tao kasi, 3 months naghihintay sa baba ron, sa camp nila, walang leader eh. Si Aaron, up and down dun sa foot ng mountain na mas mataas pa sa mga elders yung elevation. At si Joshua naman umiikot-ikot lang sa mga elders tsaka sometimes sa camp para siya yung general eh. Siya magbantay kung anong nangyayari na. Pero nanatili si Joshua dun sa taas at si Aaron bumaba siya. Ayun, yung 70 elders, yung 600,000 Israelite. Ayun, reklamo ng reklamo, asa na raw si Moses, pinabayaan na raw sila.
Ano ginawa ninyo? Hindi namin sila mapigil, papatayin kami. Pumunta si Aaron. Si Aaron gusto rin patayin ng mga pati si Joshua hindi namin alam kung nasa na yung Moses na to. We will go back to Egypt. And we will make our own God. Si Aaron, sa kanya ganito Gusto nyo ganito? Gusto nyo talaga? Go ahead. Eto sa inyo, sige. Anong gagawin namin? Kunin nyo, lahat ng gold nyo, ipunin. Inipon nila, tapos sinunog, gumawa sila ng anyong guya na ginto. Hindi malaki kasi sa movie, ang laki-laki. Wala naman silang malaking kadaming gintong ganun dali. Maaring ang size lang nun is 12 inches by 12 inches na ganun lang. So ganun karami yung gold nila na pinagpatayo, ginawang calf, ginawang guya. So doon, nag-celebrate sila. Chapter 32, sabi ng Exodus, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of land of Egypt, we want not what is become of him. Hindi namin alam nangyari sa kanya, and Aaron kinuha niya. And then sabi ng Diyos kay Moses, bumaba ka. Verse 7, chapter 32, verse 7. Bumaba ka, Moses. And the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves. Yung mga tao na inilabas mo sa land of Egypt, nagpakasama. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf and worship it, and have sacrificed thereunto, and said, these be thy gods, O Israel, which have brought thee out of the land of Egypt. Katatapos lang ng Diyos na isulat niya ang 10 commandments, just only 10 commandments. 10 commandments lang na napakadaling sundin. Sabi ng iba, mahirap sundin yan. Actually, madaling sundin kaysa sa mga Book of Leviticus na idinagdag ngayon sa kanila, na ipinataw ngayon sa balikat nila ang dami ng batas na yon, mga Deuteronomy, Book of Numbers 2. 10 commandments, simple. Thou shalt not have other gods before me. That's your spiritual life must be connected to God, the real God, the true one God, the living God. Tapos, huwag kang papatay. Igalang yung mga magulang. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag mong aangkinin ang asawa ng iba. Ayun ang kasama doon. Pagkatapos ng Diyos magsulat sinulat niya na, parang nag-signature na sign. Done deal na tayo, Moses. Eto ngayon yung mga tao, sinuway na kagad ang entire 10 commandments, kala nyo. Sinuway na nila. It's, for them, it's like, we don't need Moses anymore. Dito, nakita rin ni Moses kung bakit yung divorce ay kinakailangan. Yung binanggit ko sa inyo, dito nagsimula. After ng 10 commandments, sinulat ng Diyos, tapos nagrebelde mga tao. Anong ginawa ng mga tao? Nagpakasama. Anong ginawa ng mga tao doon? Kaya nakita ni Moses na that divorce, we really needed the divorce. Nagpakasama. Nagkaroon ng swingers party. Swapping. Nag-swap ng mga asawa sila. Nagpakalango sa alak. Magtataka kayo, saan sila kumuha ng alak? Nandun sila sa Mount Sinai,
Ito yung encampment nila. Yung bandang likuran ay yun ang tinatawag na part ng Red Sea. Hindi Red Sea hindi sila doon tumawid. Sa mga nagpipreach na sinasabi nila, kasi translated yan yung Red Sea. That's not the Red Sea na tinawiran ng Israelites from Egypt sa Goshen papunta sa Mount Sinai. Hindi yung Red Sea ngayon. Ang laki nun Hindi yon. Sa Hebrew ay Yam Suf, Sea of Reeds. Alam niyo yung reeds? Yung mga kawayan na nabubuhay sa mga malapit sa tubig, sa tabang. Kahit sa Iraq meron nun Nung nasa helicopter ako, papunta kami sa isang kampo, sumisilip ako sa bintana. Tinitignan ko kasi may gunner to, makikita mo yung mababa lang lipat namin, mga 500 feet Kasi ginaguide namin. Nakikita ko yung yung alam niyo yung mga rivers doon ng Babylon kung tawagin, yung mga kung saan 4 rivers, di ba? Euphrates River, kita ko. Sa gilid doon, daming reeds, yung reeds kung tawagin, parang kawayan, parang dayaming mataas. Ayun pala yung reed. Hinahanap ko, yung pala sa kampo namin, sa loob, marami pala. Yung sa mga bakanting may mga lake, ganon. Meron pala rito. Hinawakan ko, tinatry ko bunutin, matigas, Parang tubo, pero matamis yung tubo, di ba? Eto, reeds. Nagkalat ang reeds doon. Ang mga Israelites sa panahon sa Egypt, marami sa kanila moonshiners. Moonshine, alam niyo yun? Gumagawa ng alak, nagfe-ferment ng alak. Yung reeds, yung pinaka-ugat niyan, tangkay niyan, tsaka sa ugat, hinaharvest yan. Binabalot yan sa either leather, pagkatapos tutulo yung pinakakatas noon, yung matamis-tamis. Ipe-ferment nila yung gagawin nilang alak. Parang tuba sa atin. Doon sila kumukuha. Naiipon nila yon. Ngayon sa Mount Sinai, dahil disyerto yung party doon, may mangilan-ngilang mga lake doon na yung malapit sa papuntang pabalik sa Egypt. Kasi nandun lang sila ay nakakakuha sila ron. Wala si Moses gawa sila alak. Magse-celebrate tayo. Nape-ferment yun, ilang weeks lang. Si Moses 3 months Kaya inano na nila. Kasi expectation nila yon, yung paggawa nila ng mga moonshine o alak, para pagbaba ni Moses, celebration nila yon. Sa mga hindi nakakaalam sa biblical context ng pangyayari tsaka topography ng Bible tsaka nung panahon na yon, ang alak sa panahon ng mga Israelites as a slave, ginagawa nilang alak ang yumsuf, yung reeds. Kaya yung mga Israelites, tumawid sila saan? Hindi sa Red Sea, sa Yumsuf. Yung Yumsuf na yon, maraming reeds doon na lake. At yung lake na yon, ayun ang Tanis Lake. Yung agos ng tubig nung papunta sa Goshen. Ito yung Goshen Ito yung Tanis Lake nandito sa ibabaw. Di ba papupuntahin sila ng Panginoon papunta dun sa Kanaan? Dun lang sa north Tapos magwe-west ka, saglit lang nakita na Diyos yung mga puso nila, aatras to sa labanan. Kasi mga Philistine, nandun nakatira. Yung mga Philistine, alam nyo kanong lahi sila? Mycenaean. Mga Greeks, doon sila nakatira. Sila yung mga sea peoples na tumira doon. At sa bandang ulunan ng mga Palestine, ay yung Gaza ngayon, di ba? Yung Palestine, yung sasakupin ng Israel, yung bandang unahan noon, nandun naman yung Syria, Lebanon. Alam nyo kung ano yung mga tao ron? Doon ngayon, umistop yung mga Hyksos. Yung mga Hyksos, sila yung mga tinatawag na mga
lahi ng mga Semites. Sila yung mga Aramaic. Sila yung mga pumunta sa Egypt nung panahon na yon na hindi pa umaalis ang mga Hebrew people sa Egypt. Hindi nila kilala yung mga tao na hindi nila alam kamag-anak nila yon. Sila yung nag-invade through immigration. Nag-migrate sila doon sa Egypt at nag-acquire sila ng mga land doon. Mga immigrant yun. Kaya yung nakalaban ng mga Egyptian noon, mga Hyksos, ay sila yung mga Semites na natalo yung mga Egyptian din. At yung mga Hebrew people, walang kamalay-malay, nandun lang sila sa Goshen kasi slave sila. They don't study, they don't have anything. Kawawa sila talagang parang brute beast sila, parang lahat ng gulo nasa kanila nandun. Alipin sila, parang sabihin ko na totoo, para mga Pilipino. Ibabalik ko to at I will continue this. Maraming salamat sa inyo. Kukontinue ko muna at babalik ako for another part of this. Thank you very much at pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, amen.